Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters, nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Nang buksan ni Daw 12 ang pinto, sumimangot siya. Mayroong kasing dami ng 20 katao ang nakatayo sa labas ng pinto. Napakabangis nila. Hindi man niya pinapansin ang mahigit 20 katao na may lakas ngayon ng Daw 12, napakalakas ng aura ng kanyang kalaban, lalo na ang matanda sa wheelchair. Sa unang tingin, nahasa siya ng mataas na posisyon sa loob ng maraming taon, kaya hindi siya naglakas loob na gawin ito ng madali upang maiwasan ang eksenang maalis sa kamay. Hayaan mong lumabas si Aaron. Isang binata na nakatayo sa tabi ng matandang naka-wheelchair, mukhang wala pang 20 taong gulang, ang nagsabi kay Daw 12 sa mayabang na tono. Malamig na ngumiti si Daw 12. Maging si John ay manginig sa harap ng Aaron. Siya ay isang maliit na bagay na siya ay naglakas loob na hayaang lumabas ang Aaron. Malaki talaga ang tono niya. Bata, pansinin mo yung ugali mo. Hindi lahat ng tao kaya kang gawing mayabang. Malamig ang Daw 12. Isang mapang-asar na ngiti ang bumungad sa mukha ng binata. Parang sanay na siya sa kayabangan. Hindi niya pinansin ang Daw 12. He continued, let him roll out. It's already a great honor for him. Kilala mo ba kung sino kami? Naikuyom ni Daw 12 ang kanyang kamao. Ang ganitong uri ng kamangmangan ay dapat subukan ang kanyang kamao. Ngunit sa oras na ito, pinigilan siya ni Aaron, 12, huwag mapusok, ang mga darating ay mga bisita. Panauhin. Hindi masyadong naiintindihan ng Daw 12 ang kahulugan ng mga salita ni Aaron. Lumingon siya at tumingin kay Aaron na naglalakad palapit sa kanya. Pumunta si Aaron sa Daw 12 at sinabi sa binata, ikaw si Yan Nangwei. Nagulat si Yan Nangwei. Alam ng lalaking ito ang kanyang pangalan. Bago hinintay ang kanyang sagot, tumingin si Aaron sa matandang naka-wheelchair at sinabing, ikaw ba si Yan Bingsan? Sa pamamagitan ng dalawang salitang ito ng Aaron, mahihinuhan ni Yan Bingsan na ang taong ito ay nag-imbestiga sa kanyang pagkakakilanlan. Sa kasong ito, hindi niya kailangang itago. Ngayong alam mo na, dapat alam mo na kung ano ang susunod na gagawin. Sabi ni Yan Bingsan, kung pakakawalan kita, hindi ako papakawalan ng mga estudyante mo. Ang kanilang katayuan ay hindi kayang bayaran ng mga ordinaryong tao. Nakangiting sabi ni Aaron. Napangiti si Yan Bingsan ng may pagmamalaki. Noong minsan siyang makapangyarihan, hindi mabilang ang mga estudyante. Bagamat karamihan sa kanila ay hindi mataas o mababa ngayon, mayroon ding ilang makapangyarihang mag-aaral. Sa makapangyarihang mga mag-aaral na ito, si Yan Bingsan ay maaari pa ring maging kasing takot ng isang tigre pagkatapos ng pagre-retiro. Mukhang inimbestigahan mo na ako, na nagpapakitang napakatalino mo pa, sabi ni Yan Bingsan. Hindi, umiling si Han Sanchen at sinabing, hindi ako interesado sa iyong pagkakakilanlan. Kung hindi lang dahil sa mga kaibigan ko na tumulong sa akin para imbestigahan ka, hinding-hindi ko naalintana kung sino ka. Ang ganitong mga salita, ang bato ay bumabasag sa langit. Walang nag-isip na ang Aaron, na alam ang pagkakakilanlan ni Yan Bingsan, ay maaaring magsabi ng isang bagay na hindi pinansin si Yan Bingsan. Nais ipaalala ni Mo Yang kay Aaron, ngunit nang makita niya ang paghamak sa mga mata ni Aaron agad niyang binitawan ang ideya. Marahil sa isip niya, wala talaga si Yan Bingsan. Alam mo ba kung ano ang ay dudulot nito sa iyo? Sinabi ni Yan Nangwei kay Aaron na may nagngangalit na ngipin, ang kanyang madilim na mukha ay parang natatakpan ng hamog na nagyelo. Lumingon si Han Sanchen, tumingin kay Yan Nangwei at sinabing, at ikaw, habang wala ako,
asarin mo ang girlfriend ko. I will settle the matter with you slowly. Ha 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 ha. This sentence made Yan Engui laugh and said, lumapit ka sa akin, ano ka ba? Ituturing ka ba ni Yan Engui bilang isang basura? Basurang material. How dare you scold Aaron? Sa daw 12, ang pangungusap na ito ay nagpagalit sa kanya kaysa sa paghuhukay ng libingan ng kanyang ninuno. Hindi napigilan ang kanyang daw 12, napalingon siya kay Yan Nangui, hinawakan ang leeg ni Yan Nangui at sinabing, maliit na bagay, ayaw mong mamatay. Mayroong higit sa 20 master sa likod nila, ngunit wala ni isa sa kanila ang nakakakita ng malinaw sa paggalaw ng daw 12. Sa oras na ito, nagbago ang kanilang mga mukha. Bitawan mo siya, bitawan mo siya, bitawan mo siya. Lahat sila ay sumigaw sa daw 12. Ngumisi si daw 12 at sinabing, mas mabuting huwag kang kumilos. Kung hindi ko sinasadyang maputol ang leeg ng taong ito, hindi nakakagulat na gagawin ko. Walang nang ahas na gumalaw, at walang nang ahas na magduda sa katotohanan ng daw 12. May kislap na takot sa mga mata ni Yan Nangui, ngunit agad niya itong tinakpan. Dare you kill me? Yan South bumalik hindi naniniwala kasamaan ng sabihin. Little thing, hindi mo talaga iniisip na natatakot ako, di ba? Kasabay nito, nagsimulang magtrabaho ng husto ang 12 kamay ni Daw. Agad na naging napakapangit ng ekspresyon ni Yan Nangui. Lalong nahihirapan siyang huminga, kaya lang niyang magpumiglas sa kamay ni Daw 12. Natakot si Mo Yang. Hindi niya akalain na biglang magiging ganito ang sitwasyon. Sa isang tabi, tinitigan ni Bruce Lee ang likod ni Aaron, natutuwa na hindi niya ipinagkanulo ang Aaron. Kahit na hindi siya pinapansin ng pamilya Yan, paano siya matagumpay na pagtataksilen? Nang makitang unti-unting lumiliit ang pagpupumiglas ni Yan Nangui, nasa bingit na siya ng pagkasikal, ngunit hindi ibig sabihin ng daw 12 na bumitaw. Sa wakas ay hindi na napigilan ni Yan Bingsan na laging madilim. Aaron, gusto mo ba talagang gawin ang tama sa pamilya ko Yan? Sabi ni Yan Bingsan na nagngangalit ang mga ngipin. Tumingin si Aaron kay Yan Nangui at nakangiting sinabi, kung gusto mong humingi ng tulong, dapat alam mo kung anong postura ang dapat mong gamitin. Napakataas mo, sa tingin mo ba ay malambot na persiman ang Aaron na kaya mo? Panipi, ngumisi si Yan Bingsan. Mayroon siyang malinaw na pag-unawa sa background ni Aaron sa mahabang panahon. Isa lang siyang business family, at hindi siya masyadong umunlad sa nakaraan. Sa Yanjing, siya ay isang pangalawang klaseng tao lamang. Pagkatapos lamang ng mga tagumpay ng Aaron sa Wuji Summit na nagsimulang sumikat ang pamilyahan. Pero kay Yan Bingsan, ano yon? Hindi sila pareho ng mga karakter. Ang pamilyang Han ay isang negosyante lamang, ngunit siya, ang kanyang mga estudyante, ay pawang malalaking tao sa matataas na posisyon. Walang paghahambing sa dalawa, kaya Yan Bingsan sa harap ng Aaron, ay magkakaroon ng isang superior saloobin, ay nagbabanta Aaron upang tretuhin siya. Sa opinyon ni Yan Bingsan, dapat siyang tretuhin ni Han Sanchen ng tapat dahil alam niya ang kanyang background. Gayunpaman, ang saloobin ni Aaron at ang imahinasyon ni Yan Bingsan ay dalawang sukdulan. Ang Aaron ay napaka-uncompromising at hindi siya pinansin. Aaron, maniwala ka sa akin o hindi, magagawa mong mapapahamak ang pamilyahan mo, sabi ni Yan Bingsan. Tumawa si Aaron at sinabing, maniwala ka sa akin o hindi, bukas ang iyong pamilyang Yan ay magtatayo ng isang memorial hall, at ang mga taong may puting buhok ay magpapadala ng mga taong itim na buhok. Dahil sa pangungusap na ito, lubos na nagbago ang mukha ni Yan Bingsan. Sa paghusga sa estado ng pagbabalik ni Yan sa Timog, talagang hindi niya kayang kumapit ng matagal, at ang tanging makakapagpaalis sa daw 12 ay ang Aaron. Si Yan Nangui ay nag-iisang anak ng pamilya Yan, at lubos na pinahahalagahan ng Yan Bingsan. Bukod dito, ang Yan Bingsan ay nagbigay daan para sa Yan Nangui, at maaari siyang gumawa ng maayos na pag-unlad anumang oras. Kung mamatay si Yan Nanguizan, magagawa ni Yan Bingsan ang kanyang makakaya upang ipaghiganti ang Aaron. Ngunit ano ang silbi nito? Patay na ang mga tao, gaano man kaseryoso ang pagganti niya sa Aaron, wala itong kabuluhan. Nang makitang wala ng lakas si Yan Nangui na lumaban, si Yan Bingsan, sa sobrang galit, ay nakipagkompromiso pa rin at sinabing, hayaan mo muna siya. Sa oras na ito, malapit nang makoma si Yan Nangui.
Tinatayang malapit na siyang matapos. Bagamat hindi natatakot ang Aaron sa nakatutuwang paghihiganti ni Yan Bingsan, hindi kinakailangan na pumatay ng mga tao sa ganitong sitwasyon. Hayaan mo na, sabi ni Aaron. Matapos marinig ang utos ni Aaron, binitawan ni Daw 12 ang kanyang kamay. Agad namang lumapit ang ilang mga tulisan para alalayan si Yan Nangwei. Bago ang utos ni Yan Bingsan, hindi kumilos ang mga tulisan ng walang autorisasyon. Aaron, mula ngayon, ako Yanjing at ikaw ay hindi magkasundo, maghintay ka, gusto kitang pamilyahan tulad ng isang daga sa kalye. Sa mga salitang ito, umalis si Yan Bingsan kasama ng mga tao. Alam ni Han Sanchen na ang banta ng ganitong uri ng lumang bagay ay hindi biro. May kakayahan siyang hayaan ang pamilyang Han na mamatay. Bagamat ang pamilyang Han ay walang gaanong pakiramdam ng pagiging kabilang sa Aaron, ngayon ay bumalik na si Han Tianyang sa pamilyang Han, at ang saloobin ni Shi Jing sa Aaron ay matagal nang nagbago, at ang Aaron ay hindi manunood ng pagbaba ng pamilya ni Han. Alamin kung sino ang katabi ng ospital kung saan nakatira si Yan Bingsan. Sinabi ni Aaron sa Daw 12. Hindi masyadong naiintindihan ng Daw 12 ang mga salita ni Aaron, ngunit dahil sinabi sa kanya ni Aaron na gawin ito, kailangan lang niyang gawin ito ayon sa kahulugan ng Aaron. Sa oras na ito, biglang tumalon si Mo Yang at nagsabi, suriin kung anong tseke, huwag suriin, ang maliliit na bagay na ito, naimbestigahan ko na. Kasabay nito, muling ibinalik ni Mo Yang ang impormasyon, at pagkatapos ay natagpuan ang isang taong nagngangalang Chen Guang. Idinetalye ng impormasyon ang background ni Chen Guang. Ang kanyang enerhiya ay halos kapareho ng kay Yan Bingsan. Ang lalaking ito na nagngangalang Chen Guang ay ang matandang kalaban ni Yan Bing sa loob ng mahigit 3 taon. Noong nasa poder sila, lumaban sila sa isa't isa. Kahit ngayon ay nagbitiw na sila, kukurutin pa rin nila ang isa't isa at pinagkukumpera ang sarili nilang mga estudyante. Sinabi na sila ay panghabang buhay na kaaway. Sinabi ni Mo Yang kay Aaron. Nang marinig ni Han Sanchen ang 4 na salitang ito, hindi napigilan ni Han Sanchen na matawa at sinabing, ito ang kapalaran. Nagkataon lang. Minsan parang ang plot na espesyal na inayos ng ilang tao. Parang gusto nilang manood, ang excitement. Kasabay nito, ang Aaron ay tumitingin sa langit. Hindi alam ng mga ordinaryong tao kung may Diyos sa mundo, pero alam ng Aaron. Gayunpaman, hindi sigurado ang Han 3,000 kung ang mga tinatawag na mga Diyos ay nakialam sa makamundong mga gawaing ito. Tulungan mo akong magpadala ng isang tao para ipaalam kay Chen Guang. Pupunta ako sa ospital ngayong gabi para tulungan siyang makita ang kanyang kalagayan. Sabi ni Aaron. Nang marinig ang mga salitang ito, sa wakas ay naunawaan ni Daw 12 ang kahulugan ng Aaron, at hindi napigil ang matawa. Aaron, magagalit ka kay Yan Bingsan. Walang kabuluhan siyang pumunta sa pinto, ngunit kailangan mong iligtas ang kanyang kalaban. Kung siyan alam ni Bingsan, ano ang dapat niyang maramdaman? Hindi ko alam kung ano ang iniisip niya, ngunit kung gumaling si Chen Guang, maaari siyang maging shooter para tulungan akong harapin si Yan Bingsan, na makakatulong sa akin na malutas ang ilang mga problema. Sabi ni Aaron. Sa ospital. Nang bumalik si Yan Bingsan sa ospital, nagkataong nakasalubong niya si Chen Guang sa susunod na ward, na humihinga sa koridor. Mapatla at walang dugo ang mukha ni Chen Guang. Parang hindi pa siya nagtagal, mamamatay ka. Kung hindi ka mananatili sa hospital bed sa totoo lang, hindi mo maiiwan ang sariwang hangin sa mga buhay na tao. Ngumisi si Yan Bingsan. Bagamat napakasama ng pisikal na kondisyon ni Chen Guang, ngunit sa harap ng panunuya ni Yan Bingsan, si Chen Guang ay may lakas pa ring tumugon. Sinabi, tingnan mo ng ganito, bumalik ng walang tagumpay, hindi inaasahan ang sikat na Yan Bingsan, hindi man lang nakakagawa ng Aaron. Joke lang. I'm not sure. Kaya mo ba? Pero wag kang mag-alala, hinding-hindi ko papakawalan ang batang ito. Masisira ako, kanyang pamilya, sabi ni Yan Bingsan na nagngangalit ang mga ngipin. Si Chen Guang ay tumanggo bilang isang bagay, at sinabing, ito ang iyong karaniwang paraan. Ito ay hindi pangkaraniwan. Kung tutuusin, ikaw ay nasa itaas na posisyon, at ikaw ay hindi bababa sa pagtapak sa mga buto ng ibang tao. Pagkatapos ng lahat, iyong mga maruruming bagay na ginawa mo sa paglipas ng mga taon, kapag namatay ka, dapat kang mapunta sa impyerno.
Ano ang kinakatakutan ko kapag kasama ko ang iyong kumpanya sa daan patungo sa Huangquan? Sa mga salitang ito, bumalik si Yan Bingsan sa kanyang ward. Ngumiti si Chen Guang at gumawa ng gesture para sa nurse na bumalik sa ward. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.